example, okay? So, palagay pa namin yung music. So, for example, meron tayong grades na 85, 82, 83, 81, for example, 79, tapos 82. So, kung halimbawa, gusto mong maggawa ng formula ng if nakabase ka doon sa values na nakasulat doon sa table mo. So, ang if natin, ang formula natin always nagsisimula sa equal sign, di ba? Tapos if. Okay? So, meron tayong apat na if dyan. Ang kukunin lang natin is yung isa. So, yung una dyan, yung if, nakalagay dyan, i-check niya kung ang condition natin ay na-meet. Ibibigay niya yung result if true. And ibibigay niya yung result sa pangalawang result if false. So, ibig sabihin, nalimutan ko kasi ano ko. So, if, okay, so 85 for example. Kasi ang gusto natin, dito is malagay na pass. Okay? Pass. Pass. Let's say ang passing natin is nasa 80. Tapos ito, failed kasi below 80. Tapos pass ito. Yan. So pag pinalikan ko to, itong 82, ginawa ko 75 since below 80 siya, for example, at ang passing rate natin is 80, dapat failed ang lalabas dito. Diba? So, gagawa natin ng formula. Okay? So, lagyan ko ng grade dito para natin. Tapos, remarks. Okay? Remark. So, 85, pass yan. So, kaysa sa magmano-mano ka, doon mo ngayon gagamitin yung if na formula. Parang word and Yes talent. po. Kaya ano ibig sabihin ng if? If, kung. Sa formula Kung pasado ko yung tiyak. Yung literal talaga na if. So, if, okay? So, ito, yan yung formula natin. Logical test. Okay? Ulitin ko ha. Pagsulat ko ng if, nakaselect na yung if dyan. So, tab tayo. Meron tayong tatlong ilalagay dyan na ang separator niya is comma. Okay? So, muna, paliwanag ko muna ito. Logical test. Ano yung logical test natin? Gagawa ka ng condition dyan. If ito is greater than 80, for example, lalagay niya equals pass. Okay? Or greater than or equal to, sorry, nakalimutan ko pala yung whiteboard ko. So ngayon, logical test. So ano yung test natin? If ang value na to, okay, is greater than 79. Kasi ang 80 passing yun, di ba? Or pwede mo rin ilagay yung 80 at sasamahan mo siya ng equal or greater than. Dalawa yan. Okay? Equals or greater than. Kaya paglagyan yun, makita. Okay? Pwede ba siyang nafiyan? Pwede. Yung phone. Yung is ito If, equals sorry. ibang patuloy. Okay? So, ito, cell na to, kung ang cell na to ay equals or greater than, equal 80 or greater than 80. Okay? Susulat mo yung 80. Okay. Mano-mano. Tapos Okay? Then, magkama ka kasi tapos na yung conditional mo, yung logical test mo. Okay? If true, ano ang gusto mong isulat niya? Pass. Kung tugma siya dito, kung pasado siya sa kondisyon na to. If false, dito naman mamaya. So una muna, ilalagay muna natin if true, anong gusto natin ilagay? Past. Diba? Ang past ay hindi siya
numeric value. Words. Text siya, word siya. So pagka word po siya, kailangan mo ipasok siya sa quote unquote. So dapat quote, pass. Yan. Bakit ko nilagay ng quote yan? Kasi ito ay hindi siya numeric value. Hindi siya pwede sa mga calculation. Okay? So, pass. So text yan. Then tapos na tayo. Kama again. Dapat may kama na. Yes, kasi separator siya eh. Para malaman na Excel mo na ito ang logical test, pag tama, ito ang ilalabas niya. Pag hindi pasok dito, false, ano ang ilalabas niya? Failed. Failed. Diba? So pag hindi siya equivalent sa 80 o hindi siya higit sa 80, failed ang ilalabas niya. Okay? So failed tayo. Pero nakalimutan ko maglagay pala na okay? So after niya, pwede ko na siyang lagyan ng close parenthesis. Okay? Close. Okay? Then i-enter natin. Okay, sorry. Ang namali, dapat unahin daw natin yung greater than bago yung equals. Okay? Binago na pala. Yes. Okay? So, pag okay na, so balikan mo yung formula natin. Ang mali lang natin kanina, inuna natin yung equal. So, dapat mauna yung greater than or equal to 80. So, yan. So, i-test natin. Maglagay ako ng 79. Fail. Bakit? Hindi nagtugma dito. Diba? Kung ginawa kong 80, pass. Kasi pasok siya doon sa nag-true. Diba? If ito ay greater than or equal siya ng 80, pass. Kung hindi yun, fail. Okay? So, nagawa na natin to. Diba? So, nakapasok siya sa C3. Pag hinila ko to, okay? Ganon. Okay? So, dito, C4 na siya. Pagbaba ko, C5. So, ang sequence niya, pag binababa mo, nagka-add din yan. Pag hinihila mo pa kanan, nagka-add siya. So, yun ang lagi nyo silbi. Okay, ngayon. For example, pabago-bago ang isip ni Sir. Minsan, dahil marami ang bumabagsak, bababaan niya yung passing rate. Ang passing rate natin dito ay, magkano? 80. At babaguhin ko. So, for example, naglagay ako dito ng passing rate. Okay? Tapos, ang passing rate ko, so for example, is 75. Okay. So, kailangan, babaguhin ko to. Pag binago na naman ito, babaguhin ko na naman yung formula ko. So, dapat, itong formula na to, nakalink dito. Sa Diba? G2. So, ano yung papalitan natin? Yung 80. G2 minus. Papalitan natin ng cell number. So, yung 80 na to, okay? G2. Yan. Tanggalin mo yan. Okay? Tapos, i-click mo yung G25. Kasi napalitan siya ng G2. Pwede i-type din ba? Pwede i-type din po ng G2. Okay? So, nakabase siya dito. So, ang formula natin ngayon, if If G2 ang blue C3 ay greater than or equal sa laman ng G2, if true, lalabas niya pass. If hindi, fail. fail. Then, pag-click mo ng enter, okay na po yan. So, i-apply natin ito. Ngayon, may problema tayo. Pag nag-drag ako, okay, pass lahat. Hindi siya naging mga Okay. So, ang passing rate natin, 75. So, okay pa yan. Naglagay ako rin ba ng passing rate natin is 80 ulit. Okay? Hindi nagbago. May problema. Bakit? Pansinin nyo. Dito, if C3 is greater than or equal to G2. Pag hinila ko yung pababa, ang C3 magiging C4. So, tama.
Pero ang G2, dahil hinila ko pa ba, G2 naging G3. Tingnan natin. Diba? Naging G3. So, pinagbasihan niya ngayon ito, 0. So, lahat past yan kasi 0 lahat eh. Diba? Okay, ngayon, bago ka, so ibig sabihin, meron tayong, nakalimutan mo yung tawag dyan. So, kumaga, meron tayong permanent na reference. Okay? May term dyan eh. So, ito, hindi siya permanent yung reference natin, ito C3. Kasi pag binaba mo, dapat C4, so tama lang. C3, C4, C5, C6, C7. Kasi Ito. dapat magbago yung G2. Pero ang dapat na hindi nagbabago is yung G2. G2. Kasi tinan mo dito, naging G6 na siya. Okay? So, balikan mo yung dating ano mo, para mag-steady yung G2. Okay? Click mo yung G2 sa gitna niya. Para itong G2 na to, hindi napapalitan kahit hilain mo. Okay? Lalagyan mo siya ng $sign. Okay? Nakalimutan ko lang yung term para dyan. So, para shortcut is Dollar. F4. Okay? Nilagyan niya ng $sign sa before sa C at saka before sa 2. Ibig sabihin, parang kandado yan. Nilock niya yan. Pag hinila ko yan dyan, still C2 pa rin yan. Okay? So, enter muna natin. Balikan natin. Okay? Still G2, sorry. So, mula dito, pag hinila ko yan, itong C3 magiging C4, C5, C6. Pero ito, steady pa rin siya na G2. Okay? Ang nilagay ko kanina is, kinlik ko muna yung G2, nag-press ako ng F4. Or, pwedeng mano-manong lagyan ko ng $sign at $sign So, dyan. nag-i-edit siya ng $. Okay? Anong silbi ng $sign na yan? Para ilock siya na hindi niya babaguhin yung G, hindi niya babaguhin yung 2. So, nakalock siya dito. Lock 2. Yan, okay. So, pansinin nyo dito is G3, G4. So, pag naghila ako, nag-drag ako, okay na siya. Bakit fail dito? Kasi passing rate natin is 80. So, pansinin nyo yung G2 pa rin siya. Pagdating dito, naging C4, pero G2 pa rin. Pagdating dito, naging C5, tama, pero G2 pa rin. passing rate mo, nakalit pa rin dito. Okay? So, yun yung pag meron tayong permanent na reference. Okay? Question? Kaya na? Libog pa. Okay? Kulay naman. Okay. So, sa kulay tayo. Kapag ka-failed siya, Yung gusto natin maging pula siya. Ibang numbers na gano'n. Pagka-pass siya, gusto natin green, for example. Okay? Unahin muna natin yung fail. Pag fail na nandito, dapat kulay pula. Ang font. Okay? Kulay pula. So, doon tayo sa conditional formatting. Yun. New rule. Okay? Balik pa rin tayo doon sa conditional formatting. Ang gusto natin, pag ang nakasulat ay fail, Pula. magkukulay pula siya muna. So, hanapin natin. Format cells.contain. Okay? So, format cells.contain. Okay? Value ba yan? Hindi. Text yan. So, babalikan natin ito ng specific text. Ang hanapin lang natin, nakukulayan natin ng pula ay fail. So, specific text containing, lalagay mo dito is fail. Okay? Then, kukulayan mo siya ng, let's say, sa font color, kasi ang font lang ang kukulayan natin, gagawin mo siya pula. Okay. Diba? Tapos, i-okay natin. Yan. So, kung halimbawa, pumasa na itong si PE, sa subject mo na PE, ang nakakuha niya is 89. So, since hindi na siya fail, Automatic. tinanggal yung pula. Okay? So, ngayon, gusto rin natin kulayan yung hindi failed, yung past. Gusto natin gawing, let's say, blue or green. Ano ba? Green. Mabutuhan ba tayo? Okay, let's say green. O, sige, green. Kasi ano yan? Okay. Traffic light. So, doon pa rin. Pwede kang mag-add ng panibagong rule. Okay, pwede yun. So, another rule,
conditional formatting, new rule tayo ulit. New rule, then cells that contain specific text ang hinahanap natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-practice kayo practice. Diyan yung makikita na may iba pa pala ang options dito. So, cells that contain specific text, dito naman is past. Okay? So, ipo-format natin. Ang font color lang ang gusto natin gawing green. Okay? Yan. Then, pag-click mo ng okay. Yan. Kung hindi siya nag-green, balikan mo yung ginawa mong conditional formatting. Baka naman, nag-triple yung S or isang S lang. Pag wrong spelling, talagang hindi mag-match. Okay? Paano mo babalikan? Doon sa conditional formatting, meron tayong manage rules. Okay? Kasi ito siya, habang nakaselect yan. So, manage rules, makikita mo yun. Ilan ang ginawa natin rules? Dalawa. Diba? Dalawa yan. Okay? Pwede mong i-edit yung unang rule or ito yung unang ginawa natin, ito yung pangalawa. Okay? So, nasa top yung pinakahuling ginawa natin. So, pwede mo siyang i-edit. Paano? Halimbawa, ayoko ng green, gusto ko ng blue. Okay? So, mula dito, nakaselect yan, edit, balik siya dyan. So, format, palitan mo ng blue. Okay? So, okay. Then, i-okay natin. Then, apply. Okay. Napalitan na. Hindi ka gagawa ng panibagong rule ha, kung mayroon ka lang babaguhin na rule. So, doon ka sa manage rule. So, ito yung sa mga grading sheets, for example, na pwede mo siyang gamitan ng if. Okay? What if? Okay now? Yes. Okay. So, sa next, Friday. sa next Friday, since wala tayong pasok, so, hindi itong week na to. Next week? So, pahinga muna kayo sa week na to. Sa next Friday, since wala tayong pasok, doon ako magbibigay ng exercise or activity. Homework nyo yun. So, ganito lang din ang senaryo. Huwag kayong malilito kung medyo dumami. Same pa rin. Yung pa rin ang gagamitin ninyo. Yung if at sa itong conditional formatting. Okay? So, maglalagay ako ng ang if ay hindi lang ginagamit sa katulad nito. Okay? Pwede kang maglagay na, halimbawa, itong if na to, pwede, let's say dito is si bonus. Bonus points. Okay? Pwede ako maglagay ng ano dyan, na if ang student na yan ay pumasa siya sa passing rate, meron siyang additional na puntos na 3 points. Paano yun? So ito, equals, so if tayo ulit. Ano yung logical test natin? If ito ay greater than or equal sa passing rate. So kung pumasa siya, tapos na tayo, tama. Okay? So anong mangyayari? Mag-a-add ka ng, mayroon siyang bonus point na 3. So ilalagay mo lang yung 3. Kasi gusto mong palabasin dyan sa cell na to. So, kung wala siyang bonus point sa field, 0 siya. Kung may bonus point siya, 0. Diba? So, kung wala siyang bonus point, 0. Then, i-close natin. Okay? So, kailangan ito ay Gitna si dollar dollar sign. sign. Okay? Then, enter. So, meron siyang 3 points. Pag wala, 0 siya. So, halimbawa, ito, bagsak siya dito. 70. Failed na nga siya, may kulay pa, at 0 pa. Wala siyang additional points. Diba? Pinalitan lang yung pass at saka field. Oh. Okay? So, pagka meron tayong mga exercise, focus lang kayo kung ano yung basic natin. Tulad sabi ko, ang advanced nakadepende dun sa basic mo. As long as kapisado mo yung basic, alam mo na yung gagawin sa mga kahit anong klaseng exercise. Okay? Sir, yung dollar, sir, paano yung dalawa siya? Pwede mong, pinutin mo yung F4 sa taas.
may F4 Automatic dyan. na siya dalawa yung Opo. So, halimbawa, katulad nito, okay? So, ito, Shift tapos 4. Kung diba kanina, ganyan. Okay? So, pindutin mo lang yung F4 sa taas. F4. May mga ibang keyboard na kailangan mong gamitin yung Shift bago mo magamit yung F4. Depende yan. Kung ang kulay niyan is ibang kulay, may iba pa nga, FN muna bago yung magamit yung ano. So, depende yan sa setup ng inyong keyboard. keyboard. So, katulad po nito, So yun. Ang dollar sign ko nasa 4. Shift tapos 4. Pero ito siya. Ito na sa Pwede diretso i-4 sa'yo. Pwede rin shift Shift tapos tapos 4. may iba na Ay, meron po i-4 sa akin. Kasi may mga iba yung F4 sa F3, yung ang imbis na lumabas yung dollar sign, ang lumalabas, ang nangyayari is yung brightness. Kasi depende yan so, sa arrangement ng keyboard. Brightness po No? yung sa akin. Okay? So kailangan yung gamitan Brightness na mo. shift. Brightness. Okay? Malinaw na tayo? Yes po. Okay. So pag ang reference natin, hindi kailangan magbago, kailangan nyo po ma-check. Ngayon, for example, gusto ko itagdag na niya direkta dito. So yung 80 plus 3 magiging 83. 83. Tanggalin natin yung formula natin. Okay? So, ito is with bonus points for example. Okay? So, kung pasado siya, mag-a-add siya ng bonus point plus. Okay? So, pwedeng doon mo na gawin. So, dito, imbis na 3, i-add ko na siya doon sa 80. Pwede pa rin yun. Doon natin ilalagay doon sa true. So, equals, if, okay, makinig muna dito ha. Okay. Ang logical test natin, itong if, itong 80 is greater than or equal to dito. Okay? Then, gamitan natin siya ng F4. Okay? Ano yung value natin if true, ang 80 plus 3, ang ilalabas niya is 83. Pero hindi mo isusulat dyan. Diba? So, yes. So, magiging ito plus 3. So, C3 plus 3. Yung tama. Okay? Pag wala, hindi dapat 0. Ito, i-return niya. Diba? C3 lang. Then, close. Nagigets yung formula? Okay? Ulitin ko ha. Ulit. Equals, if ito is greater than or equal to 80. Wala yung 8. Ayaw nga pala. Nakalimutan si sorry na naman. Binanggit naman. If, okay, ito is greater than or equal to Wala man. ito. Plus 3 lang. Okay? So, gamitan natin yan ng F4. Bakit? Dahil para pag nag-drag tayo, nakalak pa rin siya. So, kama. Ano ang gusto natin mangyari? Kung true, kung pasado siya, daragdagan yung 80 plus 3. Kung wala, hindi siya pasado, wala rin siyang bonus point. So, ang ibabalik lang niya is yung C3 lang. Okay? Then, close natin. Ayan. So, i-drag natin yan. So, itong mga pass, dahil sa meron siyang plus 3 points kasi pasado siya, naging 83 at saka 86. Pero yung fail, dahil wala siyang additional points, so 70 lang. So, ibinalik lang niya yung value dito. Okay? So, ganun lang. So, kung halimbawa, meron akong nilagay sa instruction na kung pasado siya, dito sa column na to, is i-double mo yung ano, which is sa mga sales. So, may incentive siya na kung pasok siya sa rate na to, meron siyang 20% na lagpag. Okay? So, maglagay tayo ng percentage para ngayon parang naipaliwanag ko na. Okay? So, let's say orange. Mango.
pineapple. Okay? So sa, let's say sa January, okay, mga marami daw. Okay, 120. Okay. So, para magkaroon siya ng incentive, okay, okay, na, let's say 10%. So, kung halimbawa, ang incentive mo ay 10% and ang rate na kailangan, okay, na maabot niyang sales niya ay aabot siya ng 300. Okay. So, ngayon, kunin natin yung incentive niya na 10%. Okay. So, kung umabot itong value na to, nakapagbenta siya sa January ng 100, may 120 at saka may 300. Kung ang naibenta niya ay umabot ng 300, meron siyang 10%. So, dito wala siyang 10% dito, di ba? Sa 300, meron siyang 10%. Magkano ang incentive niya pag 300? 30, di ba? Madali lang kung isusulat lang natin. Ngayon, formula ang kailangan natin. Okay. So, unahin muna natin. Equals. Okay. If. Okay. If ito ay greater than or equal, basta umabot siya sa 300. Ilock natin yan para nakalock. Okay? Ano ang mangyayari? Kukunin niya yung 10%. So, ito multiplied by 10%. Okay? Or, iselect natin ito kasi may percentage na dyan. Ilock mo rin yan. Kasi para pag naghila tayo, hindi na siya mag-ano. So, kukunin yung 10%. Kung wala naman, 0 lang. Wala kang incentive. Okay? Then, close natin. Yan. So, tingnan natin. Dapat dito, merong lalabas na percentage niya dyan na 30. Sir, iulit mo yung si F. Okay? So, ulitin natin si F. So, equals Okay? if. Okay? Basta isipin nyo lang. Tatlo lang yan eh. Ano yung condition mo? Yung condition ko is, pag itong nabenta niya sa January ay more than or equal sa passing rate natin. Okay? Then, kama. Anong gusto kong mangyari? Wala pala yung lock. Okay? So, kama. So, if true, anong gusto mong mangyari kung pumasok siya dun sa passing rate? So, itong 100, kukunin mo yung 10% niya. Okay? Yan. Wala pala ulit. Sorry naman. Yan. Kung hindi siya umabot, hindi wala siyang incentive. So, lang. Okay? Close na natin. Then, enter. So, ngayon, pag-click mo ng ganyan, meron siyang ano. So, pag halimbawa, umabot siya ng 500, may incentive siya, di ba? So, dapat ang lalabas dito is 50. Ayun. Kasi ang formula natin is i-multiply niya to 10%. Nagbago, galante ngayon, bago ang post natin ngayon. 50% halimbawa, 50 talaga. So, pag-click mo niyan, automatic. O, bago doon. Kasi, umabot siya ng 300, bibigyan niya ng 50% ng 300. So, meron siyang 150. Kalahati siya ng 300. So, ganoon lang. Pero, ang formula natin, may nabago ba? Wala. Same logic pa rin siya. Meron tayong logical test. Anong result? Pag true, anong result pag hindi niya na-meet yung logical test natin. Okay? Okay na? Malinaw? Okay, good luck sa atin. And sa mga gusto umattend ulit, meron po tayo, merong regional assembly ang CIS. Dadalawan po yan ng, meron kaming 8 chapter dito sa isang region sa Riyadh. So, 8 chapters pupunta dyan. Invited po kayo kung gusto ninyo. Hindi po yan Ay, sa sorry. ulis niya. Sa may mga gustong walang lakad, na gustong makibanding doon, pumunta lang po kayo doon sa registration.
Meron pang visit